Panginoon. God knows your heart desire. Oh, wala na. Okay, anak, halika na. Ikaw. Ha? Si Heidi yung magbigay ng light verse niya. Amen. Oh, halika na. Kinakabahan ako. Uy, huwag kabahan pag nasa Panginoon. Amen. Good morning, Ate Libay. I miss you. So, good morning po sa inyong lahat. Kinakabahan ako. Sa hindi pa po nakakakilala sa akin, gusto ko pong ipakilala ang aking sarili. Yun, maganda. Ako po si Heidi Joy Bautista, pero married na po ako ngayon, 1 year. Amen. So, ang pangalan ko ngayon is Heidi Joy Bautista Laudencia. So, ang life verse ko is 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Okay. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, it means, yung nakaraan ko, hindi na ako ngayon. Kumbaga, bago na ako. So, 2010, I plan to come here in Hong Kong para magtrabaho para sa family ko. Bali, ang plano ko is to earn money for 2 years. Tapos, after 2 years, kapag nakaipon na ako, uwi ako. Kasi sa Pilipinas, nag-promise ako na, kasi may boyfriend ako that time, 3 years na kami. Tapos sabi ko, pupunta ako ng Hong Kong para mag-earn ng money for 2 years at kapag tapos na ang kontrata ko, uwi ako, magpapakasal tayo. Pero my plan did not work. Kasi ang plano pala ng Panginoon, dinala niya ako dito sa Hong Kong, nakakilala ako ng sister in Christ na nagtanong ako sa kanya kung ano ba itong bibiliin ko, ganyan-ganyan. Sa market, dinala niya ako dito. Si Ate Luella Rodelas yun. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi dinala niya ako dito. In-invite niya ako. Ang sabi niya noon, sis, sabi niya, saan ka pupunta sa Sunday? Sabi niya, ay, pangatlong araw ko pala ngayon. Sis, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sabi niya, punta ka sa church namin. Sabi niya ganyan sa akin, ano ba ang church mo? Sabi ko sa kanya, sabi niya, Baptist. Ay, Katoliko ako ate. Sabi kong ganyan sa kanya. Ang sabi naman niya, no worry, sabi niya, kasi parehas lang. Sa akin, sa loob ko, sabi niya, parehas lang. Okay, sasama ako. At the same time, sa first holiday ko na yon, dinala niya ako dito, tapos may nag-share sa akin ng salvation. Tapos that day, nagpabaptize ako. Amen. So, yun yung plano ng Panginoon sa akin na magkaroon ako ng relationship sa Kanya. So habang doon, pumupunta ako dito sa church, pero nag-attend ako ng new believers. Lagi akong nalilate kasi hindi naman pressure, di ba? Kung nasa new believers ka, bahala ka. 2 years nga ako doon mag-graduate ka na, sabi ng teacher ko. Sabi ko, ayoko teacher, ayoko pumunta doon sa dito. Gusto ko sa baba lang. Tapos nun, Pero kung gayahin yun, tapos hindi nga ako nag-memorize ng memory verse. Nung pinag-memorize niya ako, minsanan na yun, mula lesson 1 hanggang matapos ng lesson. Tapos yun, na ako. Tapos sabi ko, parang wala namang nangyayari sa 2 years sa akin na natanggap ko nga Panginoon, may Panginoon sa akin. Wala namang nangyayari. Bakit kaya? Sabi ko, Ate Alice, sabi ko kay Ate Alice, pwede bang hiramin ko yung Bible mo? Kasi may English at saka Tagalog. Sabi ko, hindi ko naman maintindihan yung English na to, napakalalim. Sabi ko, yun. Kaya isang tip para lumago yung relationship mo sa Panginoon, basahin mo ang Bible kasi nandito lahat yung mga kasagutan niya. Yes. So, way back then, sabi ko, di ba, may boyfriend ako sa Pilipinas, 3 years na kami. Sabi ko, paano yan? Paano ko magpapakasal? Hindi na kami parehas ng pananampalataya. Kumbaga, unbelievers na siya, ako believers. Yun ang isa sa sabi ng Panginoon na do not equally yoke to unbelievers. So yun, pilit ko siyang hinihila papunta sa Diyos. Pilit din niya akong hinihila palayo sa Diyos. Kaya nag-decide ako na makipaghiwalay na, pero hindi naman nangyari kasi mini-message naman niya ako, love ko siya. Hindi ko alam kung sino yung pipiliin ko, either mahal ko ang Diyos, mahal ko din siya. Pero sabi ko, ano pa gagawin ko? Sabi ko ganyan. Ang ginawa ko is nag-pray ako sa Panginoon. After 12 years yun, kinasal na ako last year.
before kami na nagpakasal, winanunuan kami ni pastor. Hindi, nasira na siya before. Ate, pero hindi pa nga nagpabaptize. Kumbaga, hindi pa sabi ng Panginoon. Sinabi ng pastor sa kanya na, Brad, sabi niya ganyan, ano bang plano mo? Sabi niya, magpapabaptize ako, pastor. Hindi ko naman siya sinabi na magpabaptize ka kasi magpapakasal tayo. Siya yung kusa na nagsabi niya. Oo. Kaya, work in prayer. oo. So, nandito ngayon na bago, kasi galing ako sa Katoliko na naging Christian. Ito na yung pagkakataon na nakilala mo na ang Diyos. Ito na yung way para mag-grow ka sa kanila. Ikaw yung gagamitin ng Panginoon para makakilala din yung family mo. Ang tips ko sa inyo yung parang wag mong sasayangin yung pagkakataon na yun kasi kung hindi mo yun i-treasure, isipin mo na ang family mo mapupunta sa hell. Either hell or heaven lang. So, ikaw na yung way. Bakit hindi ka pa magtuloy-tuloy na kilalanin ang Diyos para ma-share mo rin yung salvation sa family mo. Yun lang po. Amen. Okay, amen. Thank you, Heidi. Okay. So, nung tinext ko siya, kahapon ko siya tinext, sabi ko, kasi nga hindi makalabas si Evangeline. Okay. So, nung tinext ko siya, sabi ko na, ikaw yung sabi niya. Okay, sabi niya, Ninang, ang tagal ko nang hinihintay na pagkakataon to. So, talaga napaka-blessed, di ba? So, yun ang gusto ng Panginoon. Be always ready, no? Huwag tayong, kung anongin tayo ng Panginoon na tumayo na para magbigay ng natin, no? Kasi ang Panginoon yung nagbibigay ng lakas sa atin. What is said root of chapter 14? Diyan pa tayo nag-stop. Hindi pa natin natatay doon na sa Page 51 tapos sa umpisa po teacher. sa pinaka-start. Oo, yun nga yun. What is said of root in chapter 14? Are you ready with the... Anyway. Dadaan ka doon sa malapit siya. Okay? Maghulog ng paano. Tapos hindi pupunutin. That was always good advice. A woman should be clean and good smelling. He was. Ay, tama din. A woman should be clean and sweet smelling and good attractive if she wants to attract a possible husband. Kumbaga meron siyang prospect. Yan yun. Kumbaga, magpabango ka, especially pag darating si Idol. Si Idol. Okay?
Therefore, not only He satisfy us, but He promised to secure us. Oh, He promised to secure us. There's no doctrine more precious to the saints of God than the doctrine of eternal security. This is not just safekeeping, but this is a doctrine of eternal security in Jesus Christ. I'm not just talking about our safety here today, but this is talking about our safety here today, but this is talking about the security of our soul. Jesus didn't save us and just abandon us. No, my friends. He will keep us. He will keep us. 1 Peter chapter 1, verse 5. The Bible says, who are kept by the power of God, through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. In John 10:28, I give unto Bible Baptist Church with Erica. Is that Erica? Yes, Ah, ma'am. okay. So we are inviting you here in Bible Baptist Church. Everybody is invited and you can come in our church in Saiwan-Ho Street, in Saiwan-Ho building, second floor and third floor. Just look for us and Miss Heidi also. And also Pastor Risty and family. Bye! See you! See ya!